Si Shuichi ay isang ulila at walang kwentang talunan na inaapi at ginagamit ng lahat sa kanyang klase hanggang sa isang baliw na babae na lihim na umiibig sa kanya at sumusubaybay sa kanya araw-araw ay nakipagkasundo sa isang alien na halimaw na nagbago sa kanya bilang isang makapangyarihang hybrid na halimaw upang labanan ang lahat ng kanyang mga nang-aapi. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng barya na natagpuan ng isang batang babae na walang pag-aalinlangan ay nagmamadaling pumunta sa mahiwagang Hotel Mythos at ginamit ito sa isang kakaibang vending machine. Sa kanyang pagkagulat, ang vending machine ay hindi naglabas ng karaniwang merienda o inumin. Sa halip, ito ay naglabas ng isang lalaki na lumabas na may pasasalamat. Pinasalamatan siya sa paghanap ng barya. Hindi niya alam, ang pagkikitang ito ay magbubukas ng isang nakatagong mundo ng mga halimaw at misteryo. Samantala, si Shuichi ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng ibang uri ng hamon sa paaralan. Kasama ang tagapayo ng akademiko ng paaralan, hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang rekomendasyon para sa isang prestigyosong kolehiyo. Gayunpaman, sa halip na yakapin ang pagkakataon, humiling siya ng mas maraming oras upang pag-isipan ang kanyang desisyon. Nang sumama siya sa mga kaklase niya, inakala nila na nag-aalinlangan siya sa rekomendasyon. Iniisip ni Shuichi sa kanyang sarili na nais niyang makihalubilo na nagpaparamdam sa kanya ng normal sa kabila ng kanyang pagiging mahusay sa akademiko. Sa gitna ng usapan, lumapit si Nana Mifune, kapwa-estudyante, kay Shuichi. Isiniwalat ni Nana na nakuha niya ang rekomendasyon para sa kolehiyo na nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Gayunpaman, may mali at naniniwala siyang si Shuichi ang karapat-dapat sa kabila ng kanyang pagtitiyak na nakuha ito ni Nana sa kanyang kakayahan na natili ang ulap ng kawalang katiyakan sa hinaharap na akademiko ni Shuichi. Nang gabing iyon, habang hindi siya makatulog, lumabas si Shuichi upang kumuha ng inumin at maglaro sa kanyang telepono. Ang katahimikan ng gabi ay nagambala nang marinig niya ang balita ng isang sunog sa malayo. Sa likas na pagnanais na malaman ang pinagmulan, natuklasan niya ang isang batang babae na natrap sa loob ng garahe. Sa biglaang pagbabago, nag-anyong isang maskot na aso si Shuichi, binasag ang pader na gawa sa ladrilyo upang iligtas ang batang babae mula sa apoy. Nagtataka si Shuichi kung bakit ang kasuotan ng aso at kung bakit siya ang napiling magkaroon ng kakayahang makaamoy ng anumang kakaiba. Iniligtas ni Shuichi ang batang babae, inilapag siya sa lupa, at nagsimulang amuyin ang kanyang katawan na nagpapahiwatig ng sandali ng pagnanasa, habang tinatanggal niya ang kanyang panloob bago bumalik sa kanyang katinuan. Hindi maipahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Iniwan ni Shuichi ang batang babae sa lupa at naglaho bago dumating ang mga bumbero. Habang papalapit ang bukang liwayway, nalaman ni Shuichi na nawawala ang kanyang telepono, pahiwatig ng lihim. Sa takot sa mga maaaring mangyari matuklasan ng pulis, pumunta siya sa paaralan. Sa kanyang pagkagulat, ang iniligtas na batang babae ay lumitaw sa paaralan. Hawak ang kanyang telepono na alam niya ang kanyang nakakatakot na lihim. Upang mabawi ang kanyang telepono, pumasok si Shuichi sa locker room, ginamit ang pang-amoy para hanapin ang bag, ngunit hindi niya ito makita. Tumindi ang tensyon nang magkita sila sa bubong, kung saan sinubukan ni Shuichi kumbinsihin ang batang babae na hindi siya iyon. Naniwala ang batang babae kay Shuichi at inilagay ang telepono sa gilid ng bubong. Itinulak ng batang babae si Shuichi mula sa gilid. Napilitang iligtas ang sarili, muling nagbago si Shuichi, ipinakita ang kanyang anyong halimaw. Ang dalaga, na ngayon ay nakilala bilang si Claire Aoki, sinamantala ang pagkakataon upang makuhanan ng litrato ang pagbabagong anyo. Nagpatuloy ang kanilang pagkikita habang naglalakad sila ng magkasama pagkatapos ng klase. Si Claire, na may dalang misteryosong gintong barya, ay nagdeklara na si Shuichi ay obligado ng sumunod sa kanyang mga kahilingan. Sinasabing pinigilan niya ang kanyang tangkang pagpapakamatay. Inamin niya ang pagpapakalat ng mga kwento tungkol sa mga halimaw, ngunit hindi siya pinapansin ng iba hanggang sa makatagpo siya ng isa mismo, si Shuichi. Pagpasok sa apartment ni Claire, bumigat ang atmosfera habang nagpalit siya ng damit. Ipinapakita ang kanyang kapangyarihan, ipinaalam ni Claire kay Shuichi ang kanyang mga bagong obligasyon, habang isang misteryosong dalaga ang nagmamasid mula sa balkonahe. Naabot ang rurok ng tensyon nang ipakita ng tagamasid sa balkonahe na siya ay isang kalaban. Walang babala, siya ay umatake, hinihingi ang gintong barya mula kay Claire. Nalilito at nag-aalala, pinanood ni Shuichi ang nagaganap na labanan. Ipinaliwanag ng misteryosong dalaga ang layunin ng barya, ang pagkuha ng kapangyarihan kapalit ng lahat ng iba pa. Nang tila malubha na ang sitwasyon, hindi na makatiis si Shuichi na manood na lamang, kaya't tumindig siya at nagbago ng anyo. Nahuli niya ang umaatake, ngunit ipinakita nito na siya rin ay isang kapwa-kolektor. Nagbago ng anyo bilang halimaw at gumanti ng mabilis na sipa.
Habang humupa ang alikabok sa apartment ni Claire, binalot si Shuichi ng isang sapot ng mga tanong at kawalang katiyakan. Ang bagong koneksyon kay Claire, ang pagbubunyag ng iba pang mga kolektor, at ang mahiwagang gintong barya ay nagbigay ng pahiwatig sa isang mundo na lampas sa karaniwan. Lumantad ang paglalakbay ni Hikawa na pinasulong ng isang masuwerteng pagkikita sa isang gintong barya at mga usap-usapan sa mga unang taon na estudyante tungkol sa isang kakaibang vending machine. Habang nakikipagbuno sa pagkadismaya ng hindi pagkakakwalipika sa torneo, dinala ng mga hangarin ni Hikawa siya sa misteryosong vending machine, pangako ng mga posibilidad. Kakaiba, sa paggamit ng barya, lumitaw ang isang hindi inaasahang bisita, isang alien batang lalaki na nagpapahayag ng pasasalamat sa pagkakabawi ng barya at nag-alok na tuparin ang isang kahilingan ni Hikawa. Nais na malampasan ang kanyang kakulangan sa atletika, hiniling niya ang mas pinahusay na bilis. Ang kahilingan ay natupad, ngunit sa isang malalim na kapalit. Habang tumatakbo siya ng lap sa sumunod na araw, naramdaman niyang mas magaan at mabilis habang nalampasan ang mga junior sa karera. Ang kanyang mga galamay ay sumailalim sa nakakagulat na pagbabago na naging sanhi ng hindi magamit ang kanyang atletikong kakayahan. Nagsimula siya sa paglalakbay para sa isa pang barya at natagpuan sina Claire Aoki at Shuichi na nag-uusap tungkol sa layunin ng baryang hawak niya sa kanyang palad. Naakit at desperado, sinundan ni Hikawa sina Claire at Shuichi papunta sa apartment ni Claire kung saan naganap ang isang tensyonadong komprontasyon. Nais makuha ang barya, natagpuan ni Hikawa ang sarili na nasangkot sa isang matinding laban kay Shuichi. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pakikialam ni Claire na may dalang pepper spray ay nagbago sa takbo ng labanan. Si Claire, na kinikilala si Hikawa bilang isang potensyal na banta, ay hinihimok si Shuichi na labanan siya, ngunit ang kanyang pag-aatubili na makisali sa labanan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makatakas kasama si Claire. Ang mahiwagang engkwentro ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa matalas na pananaw ni Claire sa pagtukoy ng mga kaaway. Ipinaliwanag niya kay Shuichi na ang paglitaw ng isang tao sa kanilang balkonahe ay sapat na dahilan upang ituring silang kalaban. Nakita ni Claire ang nalalapit na panganib dahil ngayon ay alam na ni Hikawa ang kanilang mga mukha at ang tirahan ni Claire na nag-udyok sa kanya na gumawa ng matinding hakbang. Ipinaalala ni Claire kay Shuichi ang mga panganib dahil alam ni Hikawa na si Shuichi ay isang halimaw. Habang nagaganap ang revelasyong ito, napansin ni Claire ang isang misteryosong zipper sa likod ni Shuichi, isang aspeto na maging siya ay hindi alam. Naniniwala siyang hawak nito ang susi sa kanyang tunay na kapangyarihan. Sinubukan niyang tuklasin ang misteryo, ngunit nagulat siya sa kawalan ng anuman sa loob ni Shuichi. Hindi nagpatinag, iminungkahi ni Claire ang solusyon. Maaari siyang pumasok kay Shuichi at maging isa sa kanya. Sa kabila ng panganib, nakumbinsi niya si Shuichi at nang pumasok siya, nabuo ang malapit na koneksyon na nagdulot sa kanilang dalawa na maramdaman ang damdamin ng isa't isa, isang magulong halo ng poot, galit at pagkabalisa. Habang umuusad ang hindi pangkaraniwang alyansa ni na Shuichi at Claire, natuklasan sila ni Hikawa na hindi nagpatinag. Isang tuloy-tuloy na pag-atake ang sumunod habang si Hikawa ay naghahanap ng sagot. Si Claire, sanay sa pagkontrol kay Shuichi, ay binago ang laban at tinalo si Hikawa. Sa desperadong hakbang para sa impormasyon tungkol sa barya, nagpasya si Claire na baliin ang binti ni Hikawa. Sa isang nakakakilabot na pangyayari, habang sinusubukan ni Hikawa tumakas sa takot na mapatay, itinaas ni Claire si Hikawa sa ulo at gamit ang baril ni Shuichi, naghatid ng isang nakamamatay na putok sa kabila ng paghimok ni Shuichi na huwag umabot sa ganoong punto, ngunit walang nangyari. Tinapos ni Claire ang buhay ni Hikawa, lumipas ang isang linggo, at si Shuichi, tila hindi apektado, ay bumalik sa kanyang normal na buhay. Iniisip niya ang baluktot na realidad kinasasadlakan, ngunit sa kabila ng mga trahedyang naganap, maaari siyang bumalik sa kanyang normal na gawain, habang hindi pinapansin ng isa't isa. Pagkatapos ng linggo, tinawagan si Claire, diin ang kahalagahan ng kanilang lihim na sikreto. Sa kabila ng mga kasindak-sindak, inisip ni Claire ang matatag na pakikipagsosyo, naniniwala na ang pagkakaisa ay makakatalo sa banta. Sa kanilang pag-uusap, naalala ni Claire ang pakiramdam na naranasan habang nagkakaisa sila ni Shuichi. Gayunpaman, si Shuichi, binabagabag ng mga pangyayari, ay nag-atubili magpasya sa alyansa. Ang paniniwala ni Claire sa lakas ay nanatiling matatag habang inaasahan ang mga hamon sa mundong puno ng halimaw na katulad nila. Nangako siyang mananatili sa tabi ni Shuichi kahit sa harap ng kahirapan, nangangakong kung may mangyari sa kanya, handa siyang harapin ang parehong kapalaran. Kinuwestiyon ni Shuichi ang kanyang determinasyon at upang patunayan na hindi siya nagbibiro, siya ay tumalon ng may pananampalataya upang ipakita ang kanyang kahandaang mamatay sa tabi ni Shuichi. Matapos mailigtas, si Shuichi, ibinunyag ni Claire na kapatid niya ay isa ring halimaw. Pinatay ng kapatid niya ang kanilang ina at ama bago mawala, iniwang nag-iisa. Naniniwala si Claire na tadhana ang nagdala sa halimaw na may kasuotang aso at kay Claire na magkasama.
Habang umuusad ang kwento, ito ay nagbigay ng revelasyon mula sa kalahating taon na ang nakalipas, kung saan ang alien ay humingi ng tulong sa isang babaeng may lilang buhok sa paghahanap ng mga barya. Ang alien, na nangangakong tutuparin ang anumang kahilingan, ay pumukaw sa interes ng babae. Nakakatuwa, nagtataka ang batang babae kung pwede ang kahilingan para sa iba. Ang alien, na sumang-ayon sa kanyang sagot, ay nagpasigla sa saya ng bata, isang tao na kanyang pinapangarap na makasama habang binabanggit na ang taong iyon ay si Shuichi. Hawak ng alien ang isang misteryosong barya, isang tanda ng paghahanap upang matuklasan ang higit pa sa kanyang uri. Pinagtibay nito sa sarili na ang mga makina ay hindi makakaramdam ng kanyang presensya, isang katangian na eksklusibo sa nakikitang mundo ng sangkatauhan. Ang alien, kumbinsido sa likas na kabutihan ng mga naninirahan sa planeta, ay may paniniwala na kusa silang tutulong sa paghahanap ng lahat ng mailap na mga barya na nakakalat sa buong mundo. Samantala, sa tahanan ni Claire, isang lugar na saksi sa pagsasanib ng dalawang kaluluwa, sila ni Shuichi ay naharap sa mga implikasyon ng kanilang pagsasanib. Si Claire, na may kaswal na kilos, ay nagmungkahi ng paggalugad sa kanilang pinagsamang kakayahan na naglalayong tuklasin ang lawak ng kanilang bagong natagpuang sinerhiya. Isang kakaibang mungkahi ang lumitaw nang siya ay nagsimulang maghubad na nag-udyok sa kuryosidad ni Shuichi tungkol sa pangangailangan ng kahubaran. Si Claire, na laging praktikal, ay nagrason na ang panloob na espasyo sa loob ni Shuichi ay masyadong mainit na nagiging hindi kaaya-aya para sa kanya na pumasok at kontrolin siya dahil nababasa ang kanyang mga damit. Bukod pa rito ay inirason niya ang kanyang desisyon na maghubad dahil sa mainit na panahon. Sa isang sandali ng pagpupumilit, hinikayat ni Shuichi na pumayag siya sa isang swimsuit, isang madaling labhan na kompromiso. Habang nagkaisa si Claire kay Shuichi, nagsimula sila sa isang paglalakbay ng eksperimento na nagbunyag ng lawak ng kontrol ni Claire sa kanyang katawan na lumampas pa sa kanyang sariling kakayahan na napatunayan sa isang kompetisyon kung saan kinontrol ni Claire ang kaliwang braso habang kinontrol ni Shuichi ang kanang braso upang maabot ang bote ng tubig na nakalagay sa mesa sa sala. Habang lumilipas ang mga araw, natagpuan ni Shuichi ang kanyang sarili na abala sa mga gawaing bahay. Nililinis ang tirahan ni Claire at inaasikaso ang mga karaniwang gawain ng pang-araw-araw na buhay. Sa mga sandaling ito ng tila normal na pamumuhay, isiniwalat ni Claire ang mga damit ng kapatid niya. Ang kanyang pagbubunyag ay nakapulupot sa pinalakas na amoy ni Shuichi, isang bunga ng kanilang pinagsamang pag-iral. Tinanong ni Shuichi si Claire kung sigurado siya na ang kapatid niya ang pumatay sa kanilang mga magulang, kung saan isiniwalat ni Claire ang isang nakakatakot na alaala. Umuwi siya at natagpuan ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga magulang sa tabi ng kanyang kapatid na babae na ngayoy halimaw na. Ang matapang na amoy ng dugo ay nanatili sa mga damit ni Elena na nagpakita na ang kanyang mga damit ay may taglay na hindi isa, hindi dalawa, kundi maraming amoy ng dugo mula sa iba't ibang tao na nagudyok kay Shuichi na harapin ang madilim na katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay talagang gumawa ng karumal-dumal na gawain. Dahil sa pagnanais ng mga kasagutan at pagsasara, iminungkahi ni Shuichi na simula ng isang paglalakbay upang hanapin si Elena, ang kapatid ni Claire. Bago sumabak sa hindi kilala, kumuha sila ng mga suplay, naghahanda para sa isang paglalakbay na may pangako ng mga pagbubunyag at mga pagharap. Tinanong ni Shuichi kung ano ang plano niya pagkatapos niyang matuklasan ang kinaroroonan ng kanyang kapatid, kung saan sumagot si Claire na tatanungin lamang niya ang mga dahilan ng kanyang mga kilos. Iwinaksin niya ang usapan at ibinaling ang mga tanong kay Shuichi at tinanong siya tungkol sa kanyang pamilya, kung saan sumagot siya na wala silang kakaiba. Habang sinusuyod nila ang lungsod para sa bakas ng amoy ni Elena, ipinahayag ni Claire na may isang tao na dapat tumutulong sa kanyang kapatid na mapanatili ang kanyang mailap na pag-iral. Pagod at halos sumuko na, iminungkahi ni Claire na pumunta sa mall na nagpaalala kay Shuichi tungkol sa pelikulang gusto niyang panoorin, ngunit binaliwala ang ideya dahil abala na sila. Sa kabila ng inaasahan, pumayag si Claire basta't hindi nakakatakot ang pelikula habang kumikilos na parang nahihiya na para bang hindi siya nakabali ng binti ng isang babae at nakapatay isang linggo na ang nakalipas. Isang masuwerteng sandali ang naganap nang bumaba ang isang babae mula sa tren. Agad na naamoy ng pinahusay na pang-amoy ni Shuichi ang natatanging amoy ni Elena na nagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan. Si Claire, na ngayon ay naninirahan sa loob ni Shuichi, ay nagpasya na isakatuparan ng isang plano na may kinalaman sa pagdakip sa kanyang kapatid. Maingat nilang nilapitan ng walang kamalay-malay na si Elena, handang harapin siya ng mga tanong na matagal nang nanatili sa dilim. Ang kanilang mga intensyon, gayunpaman, ay nagulo ng si Claire, na pinapatakbo ng isang nakatagong agenda, ay naghangad na patayin ang kanyang kapatid.
Isang nakakakilabot na revelasyon ang sumagi kay Shuichi na namagitan sa huling sandali na nagambala sa maingat na planong ginawa ni Claire. Ang hindi na tamang putok ay nagdulot ng isang pagbabago kay Elena, isang metamorphosis na naglantad sa malawak na agwat ng lakas sa pagitan niya at ni Shuichi. Si Elena, na ipinapakita ang kanyang malahalimaw na anyo, ay madaling nakagalaw sa likod ni Shuichi na nagdulot ng malalim na pagkaunawa sa kanya. Ang kanyang bagong natagpuang kapangyarihan ay walang sinabi kumpara sa lakas ni Elena. Habang bumalik si Elena sa kanyang anyong tao, isang pakiramdam ng pagsisisi ang bumalot sa paligid. Nakipagbuno siya sa bigat ng kanyang mga ginawa at ang pagkaunawa na hinanap siya ni Shuichi na may mas mabigat na intensyon kaysa sa isang simpleng pag-uusap. Ang atmosfera ay naging mas makapal sa tensyon habang kinikilala ni Elena ang intensyon ni Shuichi na patayin siya. Hindi alam ni Elena, ang komplikasyon ng kanilang sitwasyon ay lumampas sa kanyang pag-unawa. Gayunpaman, habang ipinahayag ni Elena ang kanyang pagkaunawa sa mga motibo ni Shuichi at humingi ng tawad sa kaguluhang kanyang idinulot, isang pagbubunyag ang naganap. Si Elena, sa isang sandali ng pagkaunawa, ay natukoy ang presensya ng isa pang kamalayan sa loob ni Shuichi. Sa isang hindi inaasahang pagliko, kinausap niya ang misteryosong nilalang, hindi alam na ito ay si Claire. Habang pinupunit niya ang ulo ni Shuichi, mariing hinihingi na umalis ang nanghihimasok, nakipagbuno si Claire sa biglaang pagbubunyag na hindi lamang alam ni Elena ang kanyang presensya, kundi may hindi maipaliwanag na galit sa kanya. Habang nagaganap ang matinding sandali, si Elena, na pinapagana ng nag-aalimpuyong halo ng galit at pagsisisi, ay padalos-dalos na pinunit ang ulo ni Shuichi mula sa kanyang katawan. Ang biglaang kalupitan ng kanyang mga aksyon ay agad na nagdulot sa kanya ng pagsisisi at sa isang buhawi ng emosyon, nagsimula siyang humingi ng tawad ng walang tigil. Tinawag ni Elena si Shuichi, desperadong naghahanap ng anumang senyalis ng buhay sa kanyang ngayoy, naputol na anyo. Samantala, si Claire Aoki, na nasaksihan ang karumaldumal na tagpong ito, ay napilitang makaramdam ng halo ng takot at hindi makapaniwala. Mabilis niyang kinuha ang baril ni Shuichi at itinutok ito kay Elena, umaasang makialam at mapigilan ang tila hindi mapigilang galit ng kanyang kapatid. Sa pagkagulat ni Claire, ang mga bala mula sa baril ay dumaan kay Elena, na parang siya ay isang multo na sumasalungat sa mga batas ng karaniwang realidad. Si Elena, na ngayon ay kalmado at malaya mula sa kanyang nakakatakot na anyo, ay walang kahirap-hirap na napanaig kay Claire, na iniwan siyang nasa awa ng tila hindi matatalong kapatid. Habang humupa ang alikabok, si Elena, na mas kalmado ngunit nananatiling naguguluhan, ay naghanap ng mga sagot mula kay Claire na nahihirapan sa pagbubunyag na ang kanyang kapatid ay naninirahan sa loob ni Shuichi. Si Claire, na walang pag-aalinlangan at prangka, ay inamin ang kanyang intensyon na patayin si Elena, na pinahihirapan ng tanong kung bakit pinatay ng kanyang kapatid ang kanilang mga magulang. Bilang tugon, unti-unting sinimulan ni Elena na ilahad ang mga madilim na lihim na bumabalot sa kanilang pamilya. Ibinunyag niya na ang kanilang ama, isang mambabatas, ay nasangkot sa mga masamang gawain sa likod ng mga eksena. Kasabay nito, ang kanilang ina ay nahulog sa isang relasyon sa isang mas batang lalaki. Ipinahayag ni Elena na si Claire mismo ang nagpakita ng kagustuhang wakasan ang buhay ng kanilang mga magulang, isang pagbubunyag na nag-udyok sa kanya na isagawa ang karumaldumal na gawain. Ipinahayag ni Elena na ang kanyang mga aksyon ay isang pagtatangka na palayain sila mula sa isang sapot ng panlilinlang at pagtataksil. Sa gitna ng pagbubunyag na ito, tiniyak ni Elena kay Claire na hindi na siya mahina at nangako na poprotektahan siya. May halong pag-usisa at hinala. Tinanong ni Elena tungkol sa barya na ibinigay niya kay Claire kanina. Nang aminin ni Claire na hindi niya ito itinago, inabutan siya ni Elena ng isa pang barya na may misteryosong pagbanggit sa isang abandonadong motel. Bago pa man lumalim ang pag-uusap, nakatanggap si Elena ng isang agarang tawag sa telepono na nag-udyok sa kanya na umalis ng biglaan. Habang lumalalim ang dilim, si Claire, tapat sa kanyang naunang pangako, ay nagpasya na oras na upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Itinutok niya ang baril ni Shuichi sa kanyang ulo, buong intensyon na tuparin ang kanyang madilim na pangako. Gayunpaman, habang naghahanda siyang isagawa ang akto, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Si Shuichi, na tila walang buhay, ay nagsalita, hinihimok siya na huwag ituloy ito. Kalaunan, nang si Claire at Shuichi ay nasa abandonadong motel, muli nilang nakatagpo ang alien. Si Claire, desperado para sa solusyon sa kalagayan ni Shuichi, ay nakiusap sa alien na ibalik siya. Matapos suriin si Shuichi, kinumpirma ng alien na kaya nga niyang ayusin ito, ngunit kailangan ng barya para magawa ito. Gamit ang barya sa kalapit na vending machine, kumuha ang alien ng inumin para kay Shuichi.
Habang sumasailalim si Shuichi sa proseso ng pagpapagaling, lumabas si Claire mula sa motel na nagpasimula ng isang hindi inaasahang interaksyon. Ang alien, na ngayon ay nasa katawan ng isang lalaking tao, ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pagkagusto kay Claire na nagkomento sa kanyang pisikal na anyo. Si Claire, na hindi natuwa, ay tinanggihan ang kanyang mga pagsulong na nag-udyok sa alien na humiling ng bulbol bilang patunay ng mabuting kalooban. Bagamat nag-aatubili, ang pagtanggi ni Claire ay nagdulot sa alien na maglabas ng buhok na nakuha niya kanina. Sa isang kakaibang pangyayari, kinain ng alien ang buhok na naging sanhi ng kanyang pag-transform sa isang perpektong kopya ni Claire. Ipinaliwanag niya na ang pagbabago ay isang demonstrasyon ng kanyang kakayahan o bunga ng pagbabago sa katawan ni Shuichi gamit ang katulad na gamot sa kanyang kinain. Si Shuichi, na walang alaala ng pag-inom ng anumang gamot, ay ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa nabagong anyo. Si Claire, na nahihirapan sa pagkatuklas na ang alien ay hindi isang halimaw kundi isang nilalang mula sa ibang planeta, ay iginiit na baguhin muli ang kanyang anyo. Nang ganap na gumaling si Shuichi, niyakap siya ni Claire at ibinunyag ng alien ang higit pa tungkol sa kanilang kalagayan. Ipinaliwanag niya na ang kanilang uri ay ginawang data, ang kanilang isipan at kaalaman, at ang mga barya ay nagsisilbing sisidlan para sa impormasyong ito na stranded sa Earth matapos bumagsak ang kanilang barko. Ang alien ay humingi ng tulong sa mga kolektor upang tipunin ang nagkalat na mga barya kapalit ng isang gamot na may kakayahang magbago. Nagpahiwatig ang alien ng isang pambihirang kakayahan na maaaring ma-unlock sa pamamagitan ng pag-iipon ng 100 barya. Naakit, naghanap si Claire ng impormasyon tungkol sa kanyang kapatid mula sa alien na nagkunwaring walang alam upang protektahan ang privacy ng mga individual. Habang umaalis sila sa motel, pinag-isipan ni Claire ang mahirap na gawain ng pagtuklas sa koneksyon sa pagitan ni Shuichi at Elena. Pagbalik sa bahay, hinarap ni Claire si Shuichi tungkol sa mga limitasyon ng paggamit ng barya. Ipinaglaban niya na sa kabila ng mga hamon, malaki ang ikinabuti ng kanyang buhay mula nang makilala siya. Kahit na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang at pagkawala ng kanyang kapatid, si Shuichi ang naging sandigan niya, nagbibigay sa kanya ng layunin at pakiramdam ng pag-aari. Sa paaralan, nasangkot si Shuichi sa isang komprontasyon sa mga kapwa-estudyante na humihingi ng paghingi ng tawad. Ipinakita ang nakakabahalang lakas. Halos mabali niya ang braso ng isang estudyante na nag-udyok kay Ebukawa na mamagitan at ayusin ang sitwasyon. Sa bubong ng paaralan, naramdaman ni Shuichi ang paglapit ni Nana Mifune na ibinabalik ang kanyang kwaderno. Naakit sa isang haka-hakang senaryo, tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya kung ang mundo ay nasa bingit ng pagkawasak dahil sa isang masamang puwersa. Ang tugon ni Nana, na nakatuon sa pag-aalala para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ay umalingaw-ngaw sa ideya ng pagtindig laban sa nalalapit na kapahamakan. Sa gitna ng makapal na kagubatan, isang babae ang naglakbay. Ang kanyang layunin ay hanapin ang mga barya na nakatago mula sa kalye ng bayan. Ang kanyang paniniwala na ang kagubatan ay nagtatago ng mga lihim na lampas sa pagkaunawa ng karaniwang tao ang nagdala sa kanya sa hindi pangkaraniwang paglalakbay na ito. Hindi niya alam na ang kanyang paghahanap ay magkakaroon ng dramatikong pagbabago nang pumasok siya sa mas bukas na bahagi ng kagubatan. Sa paglilinaw, natagpuan niya ang sarili na kaharap si Madoka at ang kanyang grupo. Si Madoka, isang kahangahangang figura, ay kinilala siya bilang isang kolektor at binigyan siya ng nakakatakot na pagpipilian, kamatayan o pakikipagtulungan sa kanilang paghahanap ng barya. Hindi natitinag at hindi sumusuko, tumanggi ang babae na magpasakop sa alinmang opsyon. Bilang tugon, si Madoka, isang taong kumikilos, ay sumugod pasulong na may agresibong pag-atake na nagtatakda ng entablado para sa isang sagupaan sa gitna ng kagubatan. Samantala, sa kaibuturan ng masalimuot na mga daanan ng kagubatan, sina Claire at Shuichi ay naglalakbay sa mga anino na may sarili nilang layunin. Si Claire, na may praktikal na pag-iisip, ay nagkomento sa hindi malamang pagkakataon na makatagpo ng ibang tao sa kalaliman ng kagubatan. Naisip niya na ang mga maaari nilang makasalubong ay mas malamang na mga halimaw kaysa kapwa-tao. Gayunpaman, si Shuichi ay may alinlangan tungkol sa ideya ng mga preemptive strike laban sa mga potensyal na banta. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang pamamaraan kung saan binigyang diin ni Claire ang kahalagahan ng pagkolekta ng impormasyon tungkol sa bilang ng mga kolektor at ang mga lokasyon kung saan natagpuan ang mga barya. Nag-aalala tungkol sa pagprotekta sa kanilang tunay na pagkakakilanlan, iginiit ni Claire na dapat agad na mag-transform si Shuichi kung makatagpo sila ng potensyal na banta. Ngunit si Shuichi, na isang malambot ang puso at may pagkababae, ay tumututol sa ideya dahil ang mga taong maaari nilang makasalubong ay maaaring mga normal na tao lamang, kung saan pinaalalahanan sila ni Claire na ang tanging mga pupunta sa kagubatan ay mga taga-kolekta. Bigla, naramdaman ni Shuichi ang presensya ng isang tao mga 200 metro ang layo. Sa isang mabilis at sanay na galaw, naghubad si Claire
habang nagpapasalamat na nagkaroon siya ng sapat na oras para maghubad at pumasok sa anyo ni Shuichi. Nagkaisa bilang isa, hinarap nila ang isang misteryosong figura at habang papalapit si Shuichi, naging malinaw ang tunay na lawak ng tapang ng kalaban. Ang misteryosong figura na nagpakilala bilang Tadanori-san ay naglahad ng kwento ng paghahanap ng lakas mula sa alien, isang misyon na nagdala sa kanya upang makamit ang kapangyarihang nagpapakita sa mga normal na tao na mahina. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya sa puso ng kagubatan, kung saan umaasang maunawaan ang lawak ng kanyang bagong natagpoang lakas. Sinusubukan ni Claire makipag-usap at tanungin siya tungkol sa mga barya. Tila hindi interesado si Tadanori, ibinalik ang tanong kay Claire kung bakit niya hinahanap ang mga barya. Sumagot si Claire na ayaw niyang mapunta ang mga barya sa maling kamay na maaaring gamitin ito sa kasamaan. Si Tadanori, isang taong kumikilos, ay hinamon sila. Ipinapakita ang kanyang walang kapantay na kasanayan sa martial arts. Sa isang matapang na hakbang, inilabas ni Claire ang baril ni Shuichi at pinaputukan si Tadanori na bihasang hinarang ang bala. Nang makilala ang kakaibang katangian ng sandata, pinuri ni Tadanori si Claire para sa kanyang nakamamatay na intensyon. Hindi natitinag, binawi niya ang kanyang anyo, ipinakilala ang sarili, habang ipinapakita ang sugat ng bala sa kanyang braso. Si Tadanori, laging handa sa hamon, ay naghanda para sa isang pag-atake. Pinakawalan ang isang kahangahangang teknik sa martial arts, na siya mismo ang lumikha dahil ang karaniwang martial arts ay gumagana lamang para sa mga tao at hindi sa mga halimaw. Lumikha iyon ng isang makapangyarihang shockwave. Nagawang umiwas ni Shuichi at ibinaling ni Tadanori ang kanyang atensyon kay Claire. Gayunpaman, muling lumitaw si Shuichi, hinawakan si Tadanori. Ipinahayag ng lalaki ang pagkadismaya at pagkalito kung bakit haharapin siya ni Shuichi habang alam ang pagkakaiba sa lakas. Iniisip na nais ni Claire na subukan muli ang kanyang lakas. Sa isang nakakagulat na pagliko, lumitaw si Claire sa likod ni Tadanori, nakatutok ang baril sa kanya. Nang makilala ang kanyang boses mula sa halimaw, napagtanto ni Tadanori na siya ay nasa alanganin. Sa determinasyon sa kanyang mga mata, hiniling ni Claire ang pag-amin ni Tadanori ng pagkatalo. Nagbago ang dinamika at si Tadanori, na hindi maalis si Shuichi, ay sumuko. Napagtanto niya na dalawang nilalang ang kumokontrol sa katawan. Si Tadanori, Hadaor na ngayon ay talunan, ay nagtanong kung si Shuichi ay isang papet na kontrolado ni Claire na itinanggi ang ideya. Tinanong din niya kung bakit hubad si Claire at yumuko siya sa hiya, na para bang hindi niya ito muntik ng patayin. Habang pinag-iisipan nila ang susunod na hakbang, lumitaw ang isa pang halimaw na nagngangalang Sudo na humihingi ng kanilang mga pangalan at address. Pinagbabantaan sila gamit ang isang larawan na sinasabing kuha niya, idineklara ni Sudo na alipin niya sila. Hindi na impress, nag-transform si Tadanori at mabilis na pinatalsik si Sudo, tinawag siyang mababang uri ng tao. Natawa si Claire, na-relieve na hindi lahat ng halimaw ay kasing lakas ni Tadanori. Nagpropose siya ng alyansa, hinihimok si Tadanori na tulungan silang maghanap ng mga barya upang masubukan pa ang kanyang lakas. Si Tadanori, na intriga sa posibilidad, ay pumayag na sumali sa kanilang layunin. Habang iniisip ang kanilang kakaibang relasyon, natuklasan niya na nag-transform si Shuichi sa isang costume habang pumapasok si Claire sa loob. Naging curious sa kanilang estratehiya, nalaman ni Tadanori na ideya pala ni Shuichi na maghiwalay, kung saan tatakbo si Claire habang siya ay nagsisilbing Pain. Na-impress sa tapang ni Shuichi at tinawag siyang tunay na lalaki, nagpasya si Tadanori na maging kakampi nila sa kanilang paghahanap ng mga barya. Ang trio, isang hindi inaasahang koponan, ay naglakbay ng mas malalim sa kagubatan, handang harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanila. Sa isang liblib na lugar sa puso ng misteryosong kagubatan, nakatayo si Sayaka sa unahan ng kanyang grupo, nagbibigay ng isang matatag na talumpati na puno ng layunin. Ipinaliwanag niya na ang kanilang kolektibong misyon ay umiikot sa mahalagang gawain ng pagkolekta ng mga mailap na barya. Ang pangunahing layunin ay makalikom ng sapat na kapangyarihan sa pakikipagkasundo upang makipagnegosasyon sa alien, sa huli ay tapusin ang nakakatakot at maruming laro na bumihag sa kanila. Sa gitna ng pagtitipon, ipinakilala ang isang bagong mukha, si Claire, isang bagong karagdagan sa kanilang hanay na kasalukuyang naninirahan sa binagong katawan ni Shuichi. Ilang araw bago ang mahalagang sandaling ito, sinimulan ni Claire ang pakikipag-ugnayan kay Ikochi na mahusay na nakuha ang kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan mula kay Sudo. Sa planadong hakbang, isiniwalat niya ang kanyang kaalaman tungkol sa pagkamatay ni Sudo, nagbigay ng kumpirmasyon gamit ang larawan ng walang buhay na katawan ni Sudo. Ang pagpapakitang ito ay nagsilbing patunay ng kanyang sinseridad, matinding interes na sumali sa kanilang sama-samang pagsisikap. Si Shuichi, na interesado sa lawak ng impormasyong ibinahagi kay Ikochi, ay nalaman na si Tadanori ay tahasang nangako ng kanyang tulong lamang kay Shuichi at Claire. Piniling hindi makisangkot sa mga estranghero. Ang layunin ni Claire, malinaw at kalkulado,
ay bumuo ng alyansa sa grupo ni Ikochi para sa pagpapalitan ng mahahalagang impormasyon. Inakala niya na ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na babae ay malamang na may grupong nag-ooperate sa kung saan sa malawak na kabundukan. Bumalik sa kasalukuyan si Sayaka ang nanguna. Inutusan si Claire na bumalik sa kanyang normal na anyong tao. Kailangang gawing formal ang isang kasunduan para si Claire ay ganap na matanggap sa sama-samang pagsisikap ng grupo. Pagkatapos mag-isip ng sandali, si Claire, na sumang-ayon, ay binigyang diin na siya lamang ang gagawa ng kasunduan dahil wala siyang mga lihim na kailangang itago. Lumabas mula sa anyo ni Shuichi, isiniwalat ni Claire ang katotohanan, si Shuichi ang kolektor, upang masuri ang pagiging maaasahan ng grupo. Gagawin lamang ni Claire ang kasunduan kung mapapatunayan nilang sila ay mapagkakatiwalaan. Si Sayaka at Claire ay pumunta sa isang hiwalay na silid upang formal na isagawa ang kasunduan. Habang nasa daan, nagmuni-muni si Claire tungkol sa iba't ibang pagbabago na napapansin sa mga individual. Kapansin-pansin, ang ilan, tulad ni Sayaka, ay tinatakpan ang kanilang mga mukha ng maskara sa panahon ng pagbabago. Naakit sa obserbasyong ito, nag-isip si Claire at Sayaka tungkol sa mga motibasyon sa likod ng mga ganitong pagpili, lalo na tungkol sa isang lalaki na tila hindi tinatakpan ang kanyang mukha sa panahon ng pagbabago, at inakala na ang lalaki ay pangit bago ang kanyang pagbabago. Pagpasok sa silid, ipinaliwanag ni Sayaka ang natatanging kapangyarihan, siya ay may kakayahang pilitin ang mga individual na magtago ng mga lihim. Si Claire, na interesado sa mga katiyakan tungkol sa kaligtasan ng kanilang lihim, ay nagtanong kung naibunyag na ba ni Ikachi ang lahat ng kaugnay na impormasyon tungkol sa kanilang grupo. Si Sayaka, na may kumpiyansa sa kanilang seguridad, ay tiniyak kay Claire na si Ikachi, na buhay pa, ay hindi nagbunyag ng anumang mahalagang detalye. Ito ay nagpatunay na sinumang magbunyag ng anumang lihim pagkatapos gumawa ng kasunduan ay agad na mamamatay. Ito ang tunay na kapangyarihan ni Sayaka. Nagtataka kung bakit ang isang tila ordinaryong tao ay mangongolekta ng mga barya. Ipinakita ni Claire ang larawan ng kanyang kapatid na si Elena na kinilala niya bilang isang halimaw na responsable sa pagpatay sa kanilang mga magulang. Agad na nakilala at tinukoy ni Sayaka si Elena Aoki bilang isang mahalagang tao na ikinagulat ni Claire at pinagtanong kung paano siya nakilala ni Sayaka at pati na rin ang kanyang kinaroroonan. Nangako si Sayaka na magbabahagi ng karagdagang impormasyon kung si Claire ay sasang-ayon sa kasunduan. Nang pumayag si Claire sa kasunduan, nagtanong siya tungkol sa tila makataong anyo ni Sayaka sa kanyang mga pagbabago. Ibinunyag ni Sayaka ang isang personal at trahedyang kasaysayan. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan ng pagkakasangkot sa isang pag-iibigan sa isang guro. Dahil sa pakiramdam ng moralidad, matapos makipag-ugnayan sa isang menor de edad, nagpakamatay ang guro dahil sinabi ni Sayaka sa kanyang matalik na kaibigan sa isang sandali ng kahinaan na nagpapahiwatig na ang kanyang kaibigan ay ibinahagi ang kanyang lihim sa iba. Ang pagbubunyag na ito ay nagbigay liwanag sa masalimuot na mga motibasyon na nagtutulak sa mga individual na hanapin ang kapangyarihan ng dayuhan. Kasabay nito, natagpuan ni Shuichi ang sarili sa piling ni Chihiro na nagpahayag ng kagustuhang haplusin siya habang mahinahong nakikipag-ugnayan sa kanya. Si Chihiro ay may kakayahang maunawaan ang damdamin ng mga hayop at kinilala si Shuichi bilang isang mabait na tao. Nag-aalala tungkol sa pagkawala ni Claire, nagtanong si Shuichi tungkol sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, si Chihiro, bilang paggalang sa lihim ng kanyang kaibigan, ay piniling hindi ibunyag ang mga detalye, ngunit nag-alok ng mga pananaw sa kanyang mga motibasyon para sa pagkolekta ng mga barya. Ang kanyang mga alalahanin ay umiikot sa posibleng maling paggamit ng mga kapangyarihan ng dayuhan na maaaring magdulot ng panganib sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nakit sa matalas na pang-amoy ni Shuichi, hiniling ni Chihiro ang kanyang tulong sa paghahanap ng kanyang nawawalang pitaka sa bundok. Natatakot na baka ito ay mapunta sa maling kamay. Sama-sama silang naglakbay upang hanapin ang pitaka. Ngunit si Chihiro, na kinikilala ang kanyang limitadong stamina kahit na sa kanyang nagbagong anyo, ay sa huli ay hiniling kay Shuichi na itigil ang paghahanap. Upang malampasan ang balakid na ito, iminungkahi ni Chihiro na pumasok kay Shuichi upang alisin ang epekto ng kanyang amoy sa kanyang mga pagsisikap sa paghahanap. Sa kabila ng mga paunang pag-aalinlangan ni Shuichi tungkol sa pagdudumi ng kanyang mga damit, matapang na naghubad si Chihiro at pumasok sa kanya. Hindi nila alam, palihim na pinagmamasdan ni Ikachi ang eksena, naiinis sa hindi inaasahang mga kilos ni Chihiro. Bumalik sa silid kung saan formal na isinasagawa ang kasunduan, iniharap ni Sayaka kay Claire ang isang choker na hinabi mula sa kanyang buhok. Ang choker na ito ay nagsilbing konkretong manifestasyon ng kanilang kasunduan. Inutusan si Claire na ibalot ito sa kanyang leeg, at habang ito'y nagkakaisa, magiging di nakikita ito sa iba. Gayunpaman, kung ipagkanulo ni Claire ang kanilang tiwala o ibunyag ang kanilang mga lihim, tutugon ang choker sa kanyang mga emosyon at posibleng putulin ang kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Sayaka na ang kanyang pagbabago at kapangyarihan ay naiiba sa iba, bunga ng kanyang malinaw na pananaw at pag-unawa sa kanyang hinahanap mula sa dayuhan.
Samantala, natagpuan ni Shuichi ang kanyang sarili sa isang alanganing sitwasyon na pagtanto na si Chihiro ay hubad sa loob niya. Si Chihiro, nararamdaman ang kasiyahan ni Shuichi, ay pabirong kinilala ang kanyang reaksyon. Hindi nila alam, natagpuan ni Subaru ang nawawalang pitaka ni Chihiro, pakiramdam na maswerte sa kanyang natuklasan. Selyado ni Claire at Sayaka ang kanilang kasunduan na may hangin ng kaseryosohan na natapos ang kasunduan. Si Claire, na pinapatakbo ng masidhing pagnanais na tuklasin ang mga misteryo ng kanyang nakaraan, ay lumapit kay Sayaka para sa mga sagot na kanyang hinahanap tungkol sa kanyang kapatid na si Elena. Si Sayaka, sa isang bihirang sandali ng kahinaan, ay binuksan ang pinto sa kanyang sariling nakaraan. Pagkatapos ng insidente sa guro na nagdulot sa kanya na magpalit ng paaralan, naging kaklase niya si Elena sa bagong kapaligiran. Si Sayaka, na lumalayo sa iba, ay nakahanap ng aliw sa hindi inaasahang kabaitan ni Elena. Palaging inaabot ni Elena si Sayaka, sinusubukang punan ang puwang na nilikha ni Sayaka sa paligid niya. Ang matinding pagkakaiba sa mga paratang na nakapalibot kay Elena ay nagpagulo kay Sayaka na pag-isahin ang imahe ng kanyang kapatid bilang isang mabait na kaluluwa sa mga sinasabing gawa ng kalupitan. Ang pagiging komplikado ng kanilang relasyon ay nagdagdag ng mga patong ng intriga at kawalang katiyakan sa nagaganap na kwento. Samantala, sa ibang bahagi ng misteryosong kagubatan, natisod si Subaru sa isang pitaka na naglalaman ng maliit na halaga na 2,000 yen. Si Nayato, na nakatuon sa kanilang pangunahing layunin na mangolekta ng mga barya, ay hindi pinansin ang pitaka bilang walang halaga. Inis sa pagtatangka ni Nayato na diktahan ang kanyang mga kilos, nakaramdam si Subaru ng bugso ng pagkabigo at sa isang kilos ng pagsuway, nagpasya siyang biglaang iwanan ang kanilang kasalukuyang layunin at umuwi na lamang. Ang mga hindi nakikitang tensyon sa loob ng grupo ay patuloy na kumukulo sa ilalim ng ibabaw. Sa isang hiwalay na sitwasyon, sina Shuichi at Chihiro, na magkasama sa kanilang paghahanap na mabawi ang kanyang nawawalang pitaka, ay nag-usap tungkol sa mga nagbabantang panganib sa loob ng mga bundok. Si Chihiro, na naghahanap ng mga pananaw sa mga nakaharap ni Shuichi sa mga mabibigat na kalaban, at ang kanilang mga posibleng tugon sa mga banta ay nagbukas ng isang kwento ng nakaraan. Ikinuwento ni Shuichi ang araw na una niyang nakilala si Claire na nagdedetalye ng isang komprontasyon sa isang mapanganib na babae na kinakailangan ang kanyang pakikialam. Si Chihiro, na nahihirapan sa pagkatuklas na si Shuichi ay nakapatay ng tao, ay nag-isip na ang mapanganib na babae ay walang iba kundi si Claire. Gayunpaman si Shuichi, na nabibigatan ng pagkakasala, ay inako ang sisi sa hindi pagpigil sa mga aksyon ni Claire. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paghahanap, naamoy ni Shuichi ang natatanging amoy ni Elena at ng kanyang grupo, na pagtanto na nasa kanila na ngayon ang pitaka ni Chihiro. Sa kabila ng pagkilala sa mas mataas na lakas ng kanilang mga kalaban, nagpasya si Shuichi na harapin sila ng harapan, na nagbigay ng pakiramdam ng pagkaapurahan sa harap ng nalalapit na panganib. Bumalik sa pangunahing grupo, ipinakilala ni Sayaka si Claire bilang kanilang bagong miyembro kay Yota Murakami. Sabik na magbigay ng pagtanggap, mabilis na nagpakilala si Yota. Ngunit ang agarang alalahanin ni Claire ay ang kinaroroonan ni Shuichi. Nagtanong tungkol sa pagkawala ni Shuichi, nalaman niya na pumunta ito sa kagubatan kasama si Chihiro. Nararamdaman ang hindi mapakaling pagbulong ni Ikuchi, nilapitan siya ni Claire para sa impormasyon tungkol sa huling kinaroroonan ni Shuichi. Si Ikuchi, nakilala sa pagiging kakaiba mula nang i-record niya si Chihiro na naghubad, na ang kapangyarihan ay ilipat ang kanyang ulo sa isang video recorder. Ipinaliwanag ang mga pangyayari sa kanilang pag-alis. Nabahala sa paglipas ng oras at sa kawalang katiyakan ng sitwasyon, ipinahayag ni Claire ang kanyang pag-aalala at nagpasya na magsimula ng paghahanap para kay Shuichi. Si Sayaka, kinikilala ang mga potensyal na panganib at pangangailangang magkaisa, ay nag-alok ng kanyang suporta. Lahat sila ay sumali sa paghahanap. Kinilala ni Sayaka ang kakayahan ni Yoda, ngunit nagtimpi sa pagbubunyag ng mga lihim. Sa gitna ng kagubatan, narating ni Shuichi ang isang sangandaan kung saan naghiwalay ang mga amoy. Biglang hinarap siya ni Subaru. Gamit ang kapangyarihan, lumikha si Subaru ng mga ilusyon ng kanyang mga magulang at mabilis na sinunggaban sina Shuichi at Chihiro, na isinailalim sila sa nakakatakot na pagkakahawak. Kasabay nito, patuloy na nagpatuloy sina Yota at Claire sa kanilang paghahanap para kina Shuichi at Chihiro. Si Yota, makahanap ng pagkakataon para makausap, ay inanyayahan si Claire na maging kanyang kasintahan, matapang na walang damit. Ngunit magalang siyang tumanggi, humantong sa isang talakayan tungkol sa desisyon na itago ang mga mukha sa panahon ng mga pagbabago. Ipinaliwanag ni Yota na wala siyang pamilya na dapat protektahan, na nagbigay ng pananaw sa kanyang mga motibasyon at alalahanin. Napansin ni Claire ang kawalan ng amoy na karaniwang sa mga mapanganib na halimaw, kaya't tinanong niya ang desisyon ni Yota na sumali sa tila mas mahinang grupo.
Ibinunyag niya ang kanyang motibo, ang pangangailangan para sa impormasyon, at ipinahayag ang praktikal na diskarte ng paggamit ng anumang magagamit na grupo upang makamit ang kanyang mga layunin. Bumalik sa kagubatan, tumatawa si Subaru sa kung gaano kahina si Shuichi, ngunit sa kanyang pagkagulat, naganap ang isang pagbabago kung saan nagmorph sina Shuichi at Chihiro sa isang itim na nilalang na kamukha ni Chihiro. Ang nilalang ay naglabas ng sigaw na nag-alerto kay Elena na nagpasya na tingnan si Subaru. Habang ang komprontasyon ni Shuichi at Subaru ay umabot sa isang kritikal na yugto, pumasok si Elena na pinutol ang potensyal na nakamamatay na engkwentro. Si Subaru, pansamantalang pinigilan ni Elena, ay naglabas ng kanyang pagbabago. Si Shuichi, na pinapagana ng pagnanais na maghiganti, ay naghangad na patayin si Elena. Ngunit si Chihiro, na nakilala siya, ay namagitan, na nagbukas ng mga alaala ng kanilang nakaraan. Pinatigil ni Chihiro si Shuichi, at habang pareho silang nawalan ng malay, umalis sina Elena at Subaru, na nag-iwan ng isang mahiwagang hangin ng tensyon. Si Subaru, na nagtatanong kay Elena tungkol sa kanyang koneksyon kay Shuichi at Chihiro, ay nakatanggap ng pagtanggi at isang mahigpit na babala na huwag nang makialam pa. Bumalik sa kagubatan, narating ni Yoda at Claire ang lugar ng kamakailang labanan, natuklasan sina Shuichi at Chihiro sa nagbagong anyo ni Shuichi. Sa kailaliman ng isipan ng alien, isang panaginip ang nagbukas, inaalala ang sandali ng ipakita ni Elena ang isang barya na nagpapahayag ng kagustuhang makasama ang isang tao. Ang misteryosong kalikasan ng mga motibasyon ni Elena at ang enigma na nakapalibot sa mga barya ay nagdaragdag ng mga hagdan sa kanyang misteryo. Sa kailaliman ng walang malay na isipan ni Shuichi, ang mga alingaw-ngaw ng isang panaginip ay naglaro. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nailipat sa kanyang unang araw sa Yoda Cram School. May dalang pre-made na pagkain, nakatagpo ni Shuichi ang isang mabait na guro na nag-alok na turuan siya ng mga simpleng recipe dahil may kusina sa likod ang cram school. Ang karaniwang eksena ay nagkaroon ng kakaibang pagliko nang pumasok ang ibang mga bata sa silid-aralan at ang guro ay naghanda upang ipakilala siya sa mga hindi pamilyar na mukha. Gayunpaman, bago pa man maganap ang pagpapakilala, biglang ginising ni Claire si Shuichi mula sa kanyang panaginip. Iniwan siya na may nananatiling pakiramdam ng pagkalito. Habang si Shuichi ay nakikipagbuno sa mga natitirang bahagi ng kakaibang panaginip, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan muli ng misteryosong kagubatan. At kasama si Claire sa kanyang tabi, sumisigaw ng kanyang pangalan. Si Chihiro, na nagtago sa mga palumpong, ay lumitaw habang sinusubukan ni Shuichi na unawain ang kahalagahan ng panaginip. Dumating si Yoda, miyembro ng grupo ni Sayaka. Sa eksena, binigyan si Chihiro ng damit at ibinalik ang nawawalang pitaka. Ang kagubatan ay tila pumipintig, aura ng mga misteryong hindi pa nalulutas. Bumalik sa kanilang pansamantalang base, natagpuan ni Shuichi ang kanyang sarili na nakasangkot sa isang komplikadong web ng mga alyansa at kapangyarihan. Isang kasunduan ang nabuo kay Sayaka, ngunit parehong si Shuichi at Chihiro ay pinahihirapan ng amnesia. Ang kanilang mga alaala ay nababalot ng belo ng kawalang katiyakan. Isinalaysay ni Shuichi ang huling piraso ng alaala, isang sandali kung saan sila ay dinurog ng isang batang may pambihirang lakas. Si Aikuchi, na sinisisi si Shuichi sa paglalagay kay Chihiro sa panganib, ay nagdulot ng pagdududa sa kanilang pagiging mapagkakatiwalaan. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ipinagtanggol ni Yoda si Shuichi. Ipinahayag ang paghanga sa kanyang pagtanggi na iwanan ang mga kaibigan sa oras ng panganib. Si Isao Kasuga, isang miyembro ng grupo, ay binawi ang kanyang pagbabago at ipinakilala ang sarili. Ibinida ni Yoda ang natatanging kakayahan ni Isao na lumikha ng buhay ng halaman sa kanyang kagustuhan na nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa loob ng kanilang grupo. Si Isao, gayunpaman, ay tila may mga alaala ng mas batang Shuichi mula sa kanilang nakaraan na nagdulot ng kalituhan habang itinatanggi ni Shuichi na may mga kaibigan siya sa Yoda Cram School. Ngunit tila hindi mapakali si Chihiro nang itanggi ni Shuichi na nagpapahiwatig na maaaring may naaalala siya mula sa alaala ni Shuichi noong sila ay nagkaisa. Bumaling si Yoda sa isang figura na may berdeng tela sa ibabaw nila. Hinimok ni Yoda na ipakilala niya ang sarili, ngunit tumanggi siya. Ngunit pinilit siya ni Yoda na ipakita ang sarili. Si Miko Ehara, na may kakayahang maging invisible sa kanyang kagustuhan, ay sumali sa pagpapakilala. Ngunit tila nakilala ni Shuichi ang kanyang amoy. Ipinakilala ni Miko ang sarili bilang ang babae mula sa convenience store na dati nang pinamili ni Shuichi. Nagdaragdag ng isa pang antas ng intriga sa kakaibang grupo. Si Sayaka, sa pag-aakalang siya ang pinuno, ay naghangad na lutasin ang misteryong nag-uugnay sa kanila. Naisip ni Sayaka ang mga pangyayari na nagdulot sa pagkakaligtas ni Shuichi at Chihiro na nagmumungkahi na may isa pang makapangyarihang individual na nakialam sa kanilang sagupaan sa batang lalaki. Habang ipinapakita ng bawat miyembro ang kanilang natatanging kakayahan, nagpasya si Claire na oras na para ipakita ni Shuichi ang kanyang mga kapangyarihan. Sa labas, lumikha si isa ng isang napakalaking puno na nagsilbing entablado para kay Shuichi at Claire na ipamalas ang kanilang mga kapangyarihan at walang kahirap-hirap na gibain ito, pinatutunayan ang kanilang lakas bilang isang koponan.
Lalong nag-aalala si Aikachi matapos makita ang mga bakas na iniwan ni Shuichi at Claire sa puno. Naging malinaw ang pagkabalisa. Sa gitna ng pagkakaibigan at kapangyarihan, may mga tensyon na unti-unting lumalabas sa ilalim ng ibabaw. Hinarap ni Claire si Chihiro, nararamdaman ang katotohanang hindi sinasabi. Gayunpaman, nanatili si Chihiro sa kanyang distansya, binibigyang diin ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila ni Claire, habang sinabi ni Chihiro na hindi sila kailanman magiging isa, na nagiging sanhi ng pag-usbong ng komplikado ng kanilang relasyon. Nag-iiwan ng mga tanong tungkol sa tunay na kalikasan ng koneksyon na mayroon si Claire. Habang lumalalim ang gabi, si Shuichi, na hindi makahanap ng kapayapaan sa pagtulog, ay naglakad ng mag-isa. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Abukawa na naglilibing ng isang patay na aso. Ang mga sugat sa aso ay nag-trigger ng mga alaala ng isang nakaraang engkwentro kay Abukawa na nag-udyok ng mga tanong tungkol sa mga banayad na pagbabago sa kanyang pag-uugali na napansin ni Shuichi. Ang sumunod na araw ay nagdala ng sunod-sunod na mga engkwentro na nagdagdag ng mga layer sa umuusbong na kwento. Tinulungan ni Shuichi si Nana sa kanyang bisikleta. Naramdaman niyang pinapanood siya ni Aikachi at sa huli ay nakipag-usap siya ng palihim kay Aikachi. Ang pagkatuklas na tagpuan ang katawan ni Sudo, ang mga kapangyarihan ni Shuichi may papel sa kanilang kaligtasan, nagpalala sa sitwasyon. Si Shuichi, nahihirapan sa pagkaunawa na ang kanyang mga kapangyarihan hindi lamang para sa kanyang kapakinabangan, natagpuan ang sarili na kasangkot sa isang komplikadong web ng mga responsibilidad at mga kahihinatnan. Samantala, nakipag-ugnayan si Chihiro kay Elena, isiniwalat ang kanyang koneksyon kay Shuichi, humihingi ng gabay. Ang pagbubunyag si Shuichi may natatanging kapangyarihan, ang kakayahang makipag-isa sa iba, bahagi ng lakas at alaala, nagbigay liwanag sa mga komplikado ng kanilang ugnayan. Si Elena, maingat, ay ibinunyag ang kalikasan ng kapangyarihan ni Shuichi, kailangang magtulungan. Si Chihiro, na may alam, ay sinabi kay Elena. Sinabi ni Chihiro na nahanap niya ito sa mga alaala ni Shuichi at napansin ang kumupas na alaala at tinawag itong Blanco. Maria. Shuichi at Elena ay may malalim na relasyon, ngunit may isang tao o bagay na nagbura ng mga alaala mula sa isipan ni Shuichi. Nakiusap si Chihiro kay Elena na sumali sa kanilang layunin na wakasan ang alitan na dulot ng masamang laro ng mga alien. Gayunpaman, si Elena, na pinapatakbo ng kanyang sariling mga motibasyon at katapatan sa kanyang grupo, ay tumanggi, nangangakong aalisin ang sino mang hahadlang sa kanilang landas. Sa kabila ng mga pagbubunyag na ito, pinangunahan ni Sayaka ang kanyang grupo sa mabundok na lugar. Sa kabila ng 5 barya lamang sa kanilang pag-aari, sinundan nila ang isang landas batay sa mga lokasyon ng mga unang baryang kanilang natagpuan. Ang kaganapan ng mga puntong ito ay nagdala sa kanila sa lugar ng pagbagsak ng alien spaceship, isang lugar kung saan naniniwala silang makakalikom sila ng mahalagang 100 barya na kinakailangan upang tapusin ang nakakatakot na laro. Ang bundok ay nakatayo sa unahan habang ang grupo ni Sayaka ay naglakbay sa hindi kilalang teritoryo. Habang naglalakbay sa mahirap na lupain, natisod sila sa isang bato na may marka ng simbolo ng damuhan. Si Sayaka, laging mapagbantay, ay binigyang kahulugan ito bilang babala, isang senyales na ang pagtawid dito ay maaaring mag-anyaya ng pag-atake. Huminto ang grupo, pinag-iisipan ang kanilang susunod na hakbang. Naalala ni Claire ang oras na nakatagpo nila si Sudo na may sinabi tungkol sa pagiging nasa kanyang teritoryo at iniisip niya kung ito ang kanyang tinutukoy. Bumaling si Sayaka kay Aikuchi, inutusan siyang ibahagi ang video na kanyang kinunan. Ipinakita ng footage ang mga kalaban na maaari nilang makaharap na naitala sa kaibuturan ng teritoryo ng kaaway. Nagulat si Claire. Sa katapangan ni Aikuchi, tinanong kung paano niya nagawang makapasok sa kanilang kuta. Naalala ni Aikuchi ang kanyang engkwentro kay Sudo na pagtanto kung gaano siya kalapit sa panganib. Naisip ni Yoda na maaaring ito ay kapatid ni Claire, si Elena at pinayuhan ang lahat na maging maingat. Nang makilala ang potensyal na banta, nagpasya si Sayaka na umiwas sa markadong bato. Binigyang diin niya ang kanilang pangunahing layunin na hanapin ang mga barya kaysa makipag-engage sa hindi kinakailangang mga komprontasyon. Sa isang praktikal na diskarte, inutusan niya si Aikuchi na mag-scout sa unahan, tinitiyak na minimal ang kanilang haharaping pagtutol sa kanilang paglalakbay. Kasama si Shuichi na pinapanatiling bukas ang kanyang ilong upang makaramdam ng mga potensyal na banta. Habang sila ay nagkaroon ng pahinga sa tabi ng ilog, malalim sa markadong teritoryo. Ipinakita ni Isao ang kanyang kakayahan, nagtatanim ng mga pakwan. Ang mga nakakapreskong prutas ay nagtaguyod ng pakiramdam. Gayunpaman, si Chihiro, na nabibigatan ng isang revelasyon, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na ibahagi ang mahalagang impormasyon tungkol sa isang tao na may 100 barya. Bago pa man niya maibunyag ang karagdagang detalye, muling nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay na iniwan ang revelasyon na nakabitin sa hangin. Biglang nagbago si Shuichi upang pigilan ang grupo na nagpatayo sa lahat sa kanilang pagbabantay.
Si Claire, gayunpaman, ay nakaramdam ng nakatagong panganib sa kanilang napiling ruta. Nainsulto si Aikuchi dahil naniniwala siyang hindi nagtitiwala sina Shuichi at Claire sa kanyang kakayahang makakita ng mga potensyal na banta at siya ay naiinis. Ngunit matalino na napagtanto ni Claire na ang mga marka ay posibleng mapanlin lang na dinisenyo upang akitin ang mga walang kamalay-malay na kolektor sa isang bitag. Binalaan niya ang grupo tungkol sa posibilidad ng isang pananambang na nagmumungkahi na ang ibang mga grupo na naghahanap ng mga teritoryo ay pipili ng mas bukas na lugar tulad ng tabing ilog. Habang nananatili ang kanyang hinala, biglang napansin ng grupo ang isang karibal na pangkat na nakatayo sa isang bangin. Sa instinct, nagpasya silang umatras dahil mas marami ang bilang ng mga karibal kaysa sa kanilang grupo. At dahil din alam nila na sila ay nakita na, ang karibal na grupo na pinamumunuan ng nakakatakot na si Madoka ay kinilala ang kanilang presensya. Nagspekula si Aikuchi tungkol sa mga posibleng pagkalugi, ngunit binaliwala ito ni Madoka, itinuturing silang mga hangal. Naniniwala siya na ang pagkuha ng isang miyembro at pagtrato sa kanila ng mabuti ay magpipilit sa iba na sumunod. Si Morita, kalabang grupo, ay sumama kay Madoka, tinawag na demonyo ng bilis na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Mabilis na nakarating si Morita sa eksena na kahit si Sayaka ay nagulat. Sinusubukan ni Morita na pigilan ang grupo ni Sayaka hanggang dumating ang mga karagdagang puwersa. Si Claire, mabilis na naintindihan ang sitwasyon, ay nakipaglaban kay Morita kasama si Shuichi at sinubukang makapuntos ng ilang tama kay Morita. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, nagawa ni Morita na pigilan sila na ikinagulat nila at itinapon sina Shuichi at Claire na nawalan ng malay nang bumangga sila sa puno. Sinamantala ni Morita ang pagkakataon at dinakip si Sayaka, binalaan ng iba na huwag gumalaw sa banta ng kanyang buhay. Hinawakan niya ang mga dibdib ni Sayaka habang hawak ang 4 na mga paa ni Sayaka na para bang tinutupad niya ang isang uri ng sex dungeon. Ibinunyag ni Morita ang mga motibo ng kanilang grupo na binibigyang diin ang pagnanais para sa isang malaya at masayang buhay sa halip na dominasyon sa mundo o pagkawasak ng sangkatauhan. Upang ipakita ang kanilang punto, nagpakita si Morita ng nakakatakot na tanawin, ang pugot na ulo ng isang babae na naligaw sa kanilang teritoryo at tumangging makipagtulungan sa mga kagustuhan ni Madoka. Inilarawan ni Morita ang kanyang boss na nasa ibang antas pagdating sa lakas. Si Yota, walang pakialam, ay nagkomento sa kagandahan na may interes. Habang nagbabago si Yota, napagtanto ni Shuichi ang pagkakamali. Kinikilala ang lakas ni Yota. Ibinahagi ni Yota ang kanyang nakaraan kung saan kinailangan niyang huminto sa high school dahil sa isang away na kanyang kinasangkutan upang protektahan ang isang tao. Nang himasok si Yota, iniligtas si Sayaka at walang kahirap-hirap na tinalo si Morita. Inisip ni Sayaka na ang mga ganitong bagay ay inaasahan, ngunit hindi niya inaasahan na may gagamit ng bangkay bilang banta. Ngunit binaliwala ni Claire ang kaisipang iyon at hiniling sa lahat na magpatuloy dahil malapit na sila sa barko. Dumating si Madoka sa lugar at nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Morita. Ang grupo, na puno ng galit kay Morita, ay nagmungkahi na patayin siya. Gayunpaman, iginiit ni Madoka ang kanyang pamumuno. Tinanggal ang isa sa kanyang sariling ngipin upang ipakita ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga tauhan. Idineklara niya sakit ni Morita ay sariling sakit at nangako hindi iiwan sinuman sa kasama pagkukulang. Si Esau, sa desperadong pagtatangka makabili ng oras, ay nagpatubo puno upang harangan daan. Ngunit si Madoka sa kanyang malahalimaw na anyo ay sumabog sa mga harang at nagpakawala ng nakakapinsalang suntok kay Esau. Mapanganib ang sitwasyon nang naghahanda si Madoka na magbigay ng nakamamatay na suntok. Si Esau ang nanakit kay Morita. Gayunpaman, muling namagitan si Yota, inamin ang ginawa, ngunit walang magawa laban sa lakas ni Madoka. Napansin ni Madoka na pumapasok si Claire kay Shuichi, kaya't inilipat niya ang kanyang atensyon sa kanila habang si Ikachi ay natigilan sa kanyang pagkabigla at nasa estado ng hindi makapaniwala. Ngunit binaliwala siya ni Madoka at patuloy na lumapit kay Shuichi at Claire. Ngunit bumangon si Yota at sinubukang mamagitan, ngunit tinabig lamang siya. Nabuhay ang kanyang kuryosidad. Nag-isip si Madoka tungkol sa kalikasan ni Shuichi na nagtatakda ng entablado para sa isang komprontasyon. Habang si Madoka, na pinapagana ng kuryosidad at agresyon, ay lumapit kay Shuichi, hindi niya mapigilang magtanong tungkol sa misteryosong kalikasan ng pag-iral ni Shuichi. Habang pinagmamasdan ng isang batang babae na pumapasok kay Shuichi, lumapit si Madoka, sinusubukang alamin ang hiwaga sa pamamagitan ng pagbukas ng zipper na nagtatago kay Shuichi. Gayunpaman, bago niya maibunyag ang lihim, mabilis na kumilos sina Shuichi at Claire. Binaril si Madoka mula sa malapitan. Natamaan ng kanilang mga bala ang kanilang target, ngunit si Madoka, na nagpapakita ng kahangahangang reflexes, ay nagawang maagaw ang baril bago pa ito makapinsala ng higit pa. Habang nakatutok ang baril kay Chihiro, handa na si Madoka na umatake. Umabot sa rurok ang tensyon sa hangin, habang ang grupo ay nasa awa ng nakakatakot na presensya ni Madoka. Ngunit bago pa man niya mahila ang gatilyo, binawi ni Shuichi ang kanyang pagbabago. Isiniwalat na may 2 nilalang na kumokontrol sa katawan.
Dumating ang grupo ni Madoka sa lugar, pinalilibutan sina Shuichi, Claire, at ang kanilang mga kasama. Si Madoka, na naguguluhan pa rin sa hindi inaasahang pangyayari, ay nagpasya na bawiin ang kanyang pagbabago. Sa may autoridad na tono, idineklara niyang mangongolekta sila ng barya para sa kanya, nangangakong tutuparin ang kahilingan gamit ang kapangyarihang nais niyang makuha. Ngunit nagbago ang tono ng igiit ni Madoka dahil sa pakikialam kay Morita, isa sa kanila ang kailangang mamatay. Ibinigay niya sa kanila isang ultimatum, pumili ng isasakripisyo o harapin ang konsekwensya, lahat sila ay mapapatay. Si Claire, na palaging mabilis mag-isip, ay nagtanong kay Madoka tungkol sa posibleng mangyari kung ang isa sa mga individual na dati niyang inatake ay bumigay sa kanilang mga sugat. Hindi natitinag, muling iginiit ni Madoka ang pangangailangan ng pagpili ng isasakripisyo na inilalarawan ito bilang isang ritual ng pagpasok upang sumali sa kanilang hanay. Bilang gantimpala kay Claire para sa kanyang tanong, pinatawad ni Madoka ang kanyang buhay, itinuturing siyang isa na sa kanila. Sa may nakakatakot na katiyakan, umalis si Madoka, iniwan ang grupo na mag-isip sa mabigat na desisyon. Habang lumulubog ang bigat ng sitwasyon, sinubukan ni Shuichi na hanapin ang grupo ni Madoka gamit ang kanilang amoy at natukoy na sila ay nasa 200 metros sa tabi ng tuyong ilog. Sinabi rin ni Shuichi sa grupo na sila ay binabantayan. Si Isao at Ryota, na nakaligtas sa brutal na pag-atake ni Madoka, ay nag-isip na lumaban. Gayunpaman, si Ikuchi, na may praktikal na pananaw, ay tinanggihan ng ideya, kinikilala ang manipis na tsansa nilang mabuhay sa direktang sagupaan. Si Claire, na kinikilala ang katapangan sa realismo ni Ikuchi, ay hindi maiwasang maramdaman ang kanyang lumalaking pagkaunawa na siya ay maaaring mapili bilang sakripisyal na pawn. Sa gitna ng tensyonadong deliberasyon, iminungkahi ni Miku ang isang mapangahas na plano gamit ang kanyang kakayahang maging invisible upang patayin si Madoka habang hindi pa siya nagbabagong anyo. Ngunit agad itong pinigilan ni Claire sa pag-aakala lang maaaring may kalaban na may espesyal na paningin na makakakita kay Miku kahit na siya ay invisible. Si Claire ay tinitingnan ang posibilidad nito, ang potensyal na hadlang dala ni Ikuchi. Nauunawaan ang panganib, lumapit si Claire kay Isao, hinihimok siya na gamitin ang kanyang natatanging kakayahan upang palaguin ang mga bulaklak na ibinigay niya sa kanya kanina, isang plano na maaaring magligtas sa lahat. Habang pinalitaw ni Isao ang mga bulaklak, ipinahayag ni Claire ang kanyang pasasalamat. Tinipon niya ang grupo, ipinaalam sa kanila ang plano ng pagtakas. Kay Shuichi, inamin niya na hindi niya kayang tiisin ang pasanin. Ipinapakita ang walang awang bahagi na kahit pinakamalinis na puso ay maaaring ipakita kapag kumikilos para sa iba. Ipinasa ni Hanekawa ang impormasyon kay Madoka tungkol sa pagtatangkang pagtakas ng grupo ni Sayaka, sinamantala ang pagkakataon, lumapit kay Madoka, nag-alok na sumama. Samantala, napansin ni Madoka ang isang apoy sa kagubatan, nagbibigay ng liwanag. Ipinaliwanag ni Isao ang mga bulaklak ay oleander, hindi lamang nakalalason, kundi pati sa usok. Ipinaliwanag ni Ikachi ang estratehiya. Ngunit ang choker ni Sayaka ay nag-activate. Pinangunahan ni Madoka ang grupo sa pagtugis kay Sayaka, ngunit nasaksihan niya ang ilan na bumagsak dahil sa epekto ng oleander. Habang kumakalat ang nakalalasong apoy, tinanong ni Madoka ang mga bulaklak at napagtanto ang lason nito. Sa kabila ng panganib, inutusan niya si Toguchi at ang natitirang mga miyembro ng kanyang grupo na magpatuloy. Susunod pagkatapos iligtas ang iba. Si Madoka, hindi iiwan ang kanyang mga tauhan, ay nanatili. Sinusubukang tuparin ito kahit na ang nakamamatay na epekto ng oleander. Samantala, sina Claire at ang kanyang grupo ay nakatakas mula sa nagliliyab na kagubatan, iniwan ng isang nanghihina at naguguluhang Madoka. Si Claire ay umamin na hindi pupunta si Madoka para sa kanila, haske kinikilala na ang kanilang tanging paraan para mabuhay ay ang hindi direktang ginawa nila. Si Sayaka, bagaman nagtitiwala kay Claire, ay hindi maalis ang pagkabalisa, hindi sigurado sa intensyon ni Claire. Si Claire ay inamin na ang kanyang mga kilos ay maaring nakakagambala. Ikinuwento niya ang pakikibaka ni Elena sa kanyang krimen at natutunan matapos makilala si Shuichi. Timidan, hindi niya matakasan ang kanyang nakaraan, ngunit responsibilidad niyang lutasin ito. Komplikado ng damdamin at determinasyon niyang iligtas ang kapatid, naglarawan ng karakter na nahuli sa agos ng moralidad at pangangailangan niya. Samantala, si Elena, sa pagpupulong kasama ang alien, nagbigay ng update sa paghahanap ng barya. Ang alien, isang misteryosong figura na nagmamasid sa mga nagaganap na pangyayari, ay tila handang gumanap ng mas mahalagang papel sa nagaganap na kwento. Bumisita si Elena sa alien, naghahanap ng kaalaman tungkol sa pagkolekta ng barya. Ang alien ay nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Si Elena, na naghihinala na maaaring nag-inform ang alien tungkol sa kanya, ay nagulat nang malaman na hindi ito ginawa at humanga ni Shuichi at Claire ang kanilang mga kapangyarihan. Habang nagbabagong anyo, pinag-isipan ni Elena ang ideya ng pagtatapos ng labanan sa pamamagitan ng pagpatay sa alien. Kinilala ang posibilidad. Ang alien,
Miss na ngayon ay nasa anyong tao, ay kalmadong tinanggap ang mungkahi. Gayunpaman, binalaan niya na ang ganoong gawain ay hindi mabubura ang mga pangyayaring naganap na. Ang bigat ng mga nakaraang aksyon ay nanatili, hindi na apektuhan ng kasalukuyang anyong tao ng alien. Samantala, si Claire at ang kanyang grupo na nakaligtas sa engkwentro sa grupo ni Madoka ay may pag-aalinlangan tungkol sa kapalaran ng kanilang mga kalaban. Nag-aalala sa posibleng paghihiganti, itinuring ni Sayaka delikado magpatuloy, nanawagan ng pansamantalang pag-atras, bumalik ang grupo sa kanilang tahanan, hirap sa epekto ng madugong pangyayari muntik nang hindi malampasan. Si Sayaka, dalabigat ng konsensya, nagtiwala kay Miku, sinisisi sa pagdadala sa grupo sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Sina Isao at Yota, tinitingnan parang kalmadong kilos ni Shuichi at Claire, nagtanong tungkol sa kanilang katatagan. Si Isao, na partikular na interesado sa misteryosong pinagmulan ni Shuichi, ay itinuro na hindi siya ang nag-iisang estudyante mula sa kanilang cram school. Sa isang sandali ng kahinaan, inamin ni Shuichi kay Claire na may malupit siyang hangarin na patay na ang lahat sa grupo ni Madoka. Ipinaliwanag niya na ito ay mag-aalis ng patuloy na takot sa mga potensyal na pag-atake sa hinaharap. Binibigyang diin ang lumalaking pagnanais na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan para sa sariling depensa. Nang maunawaan ang katotohanan ng sinabi ni Shuichi, niyakap ni Claire si Shuichi. Iminungkahi ni Claire na mag-hangout sila kinabukasan at panoorin ang pelikulang inirekomenda ni Shuichi, ngunit nag-aalangan si Shuichi dahil ang takot na mahuli ng grupo ni Madoka ay nananatili pa rin sa likuran. Iminungkahi ni Claire na i-rent na lang ang pelikula at panoorin ito sa kanyang lugar, kung saan maaari silang mag-Netflix at chill. Kinabukasan, nakasalubong ni Shuichi si Chihiro sa paaralan at naghanap sila ng kanlungan sa rooftop upang mag-usap. Pinag-isipan ni Chihiro ang mga posibleng kahilingan na maaaring magkaroon kapag nakolekta ang 100 barya. Si Shuichi, na unang nag-isip ng mga kahilingang ibinibigay sa malawakang saklaw tulad ng grupo ni Madoka, ay nagbago ng pananaw. Ipinahayag niya ang pag-aatubili na gamitin ang mga barya sa parehong paraan na nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa kanyang mga hangarin. Lumipas ang mga araw na walang makabuluhang mga pangyayari at ang pagkawala ni Ebukawa ay nagdulot ng pag-aalala. Sa huli, natagpuan ang kanyang sunog na katawan malapit sa pampang ng ilog sa kabundukan na nag-iwan kay Shuichi na harapin ang katotohanan na nawalan siya ng kaibigan. Sa paghahanap ng mga sagot, binisita ni Shuichi ang alien, tinatanong ang pagpili ng kanyang kasuotan at pinaghihinala ang may kinalaman si Elena sa pagbubunyag ng alien. Bilang tugon, inalok ng alien si Shuichi ng opsyon na umatras sa paghahanap ng barya na nagmumungkahi na maaari siyang bumalik sa normal gamit ang isang barya. Sa pagninilay sa iba't ibang pamamaraan ni Sayaka at Madoka, iginiit ni Shuichi ang kanyang determinasyon na makalikom ng 100 barya at tapusin ang laro. Gayunpaman, nagbigay ng pahiwatig ang alien tungkol sa hindi mapigilang pag-unlad ng laro na nagsasaad na kahit siya ay hindi na kayang pigilan ang pag-usad nito. Pakiramdam sinusundan, tumungo si Shuichi sa isang tambakan ng sasakyan at hinarap siya ni Toguchi. Si Toguchi, sa barya, ay naghanap ng paghihiganti sa pagkamatay ni Madoka. Ibinunyag niya ang malungkot na kinalabasan para sa grupo ni Madoka sa kagubatan dahil sa kaligtasan kay Madoka. Lumala ang komprontasyon ng akusahan ni Toguchi si Claire sa pagpatay kay Madoka na nagudyok kay Shuichi na aminin na siya ang pumatay kay Madoka. Sa isang mabilis at mapagpasyang galaw, tinalo ni Shuichi si Toguchi na nagbukas ng mga tanong tungkol sa pagkakasangkot ni Ebukawa sa grupo ni Madoka. Ang pagtatanong ni Shuichi ay sinagot ng pahayag ni Toguchi na si Ebukawa rin ay namatay habang sinusubukang iligtas ang kanyang mga kaibigan habang tinatawag si Ebukawa na dalawang mukha. Ang tawag ni Claire ay nakagambala sa malungkot na sandali at si Toguchi, na patuloy na inaakusahan siya, ay pinatahimik ng isang putok mula kay Shuichi. Ang kwento ay lumipat sa isang alaala na naalala ng alien nang makilala niya si Honoka. Pagkatapos ng isang pagbangga, iminungkahi ni Honoka na hanapin ang mga kaibigan ng alien, ngunit tila wala siyang interes. Kapalit ng pagkain, inalok niya si Honoka ng isang upgrade o pagtupad ng anumang kahilingan. Iminungkahi ni Honoka na kumuha ng mga tao upang hanapin ang mga kaibigan ng alien, katulad ng isang sistema ng gantimpala sa vending machine. Impresyonado sa ideya, pumayag ang alien na tuparin ang kanyang kahilingan na nagsimula ng isang serye ng mga pangyayari na makakaapekto sa nagaganap na kwento. Sa ibang lugar, isang grupo ang nakatagpo ng spaceship. Si Kido, isa sa mga kaibigan ni Honoka, ay namagitan, nagbabala sa kanila na umalis dahil determinado siyang pigilan ang sinuman na makuha ang barya. Hindi natitinag, nagpasya ang grupo na patayin siya, isiniwalat ang kanilang masamang balak. Si Kido, na gumaan ang loob na sila ay masama, ay tinawag si Honoka na may dalang napakalaking espada at mabilis na pinuksa ang mga umaatake. Sa madilim na silid, malungkot na ipinaabot ni Sakuma ang seryosong sitwasyon kay Naoto. Isang misteryosong tao ang nakalikom ng 100 barya at ngayon ay binabantayan ng spaceship na may hindi matitinag na determinasyon. Ito ang nagtulak kay Naoto na bumuo ng isang kupunan kasama si Sakuma upang harapin ang makapangyarihang kalaban na ito. Nang magtanong si Sakuma tungkol sa kaalaman ni Naoto sa mahiwagang tagapagbantay na magitan si Elena, isiniwalat na ang tagapagbantay ay isang matandang kaibigan nila.
Ilang buwan na ang nakalipas, nagtiwala si Naoto kay Kido tungkol sa kakaibang kilos ni Aiko. Si Aiko ay tila ibang tao minsan, na nagdulot ng pag-aalala sa kanilang grupo ng mga kaibigan. Inamin ni Kido na hindi niya nakita si Aiko at ang iba pa sa loob ng ilang panahon na nag-udyok ng paggunita sa kanilang mga araw sa Yamada Cram School. Ang nostalgia ay naging pag-aalala nang matuklasan nilang nawawala si Honoka. Ibinunyag ni Naoto at ng grupo ang nakababahalang katotohanan, ang ama ni Honoka ay nakapatay na nagdulot ng kanyang pagkawala. Si Kido, nagulat sa revelasyon, ay nagtanong kung bakit walang nagsabi sa kanya. Nang mas maaga, si Aiko, ayaw sa chismis, ay nagmungkahi ng karaoke. Hinimok ni Aiko si Kido, nakalimutan si Honoka na nais manatiling lihim. Gayunpaman, ang patuloy na kuryosidad ni Kido ay nagtulak sa kanya na hanapin si Honoka na nagdala sa kanya sa mga sinasabing kamag-anak nito. Sa kanyang pagkadismaya, isiniwalat nila na si Honoka ay nawala rin. Ngunit naalala niya kung paano pinaikot ni Aiko ang buhok gaya ni Honoka. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob, sinimulan ni Kido na sundan si Aiko ni pinaghihinalaang may hawak siyang mahalagang impormasyon. Ang kanyang pagsubaybay ay nagdala sa kanya sa harap ng isang nilalang mula sa ibang planeta, nilalang na nagsimula ng buong larong ito. Pagkatapos ng isang pag-uusap, kinontak ni Kido sina Naoto, Elena at Shuichi. Isiniwalat ang pagbabagong anyo ni Aiko bilang Honoka dahil sa isang kahilingang natupad ng isang alien dala ang barya. Binalaan sila ng alien na panatilihing lihim ang revelasyong ito upang maiwasan ang atensyon. Habang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan, papatayin niya ang sinumang susubok na pigilan siya. Ibinunyag ni Kido na si Honoka na pinukaw ng pag-ibig para kay Naoto ay inangkin ang pagkakakilanlan ni Aiko upang makatakas sa kanyang magulong nakaraan. Hindi makapagsumbong sa pulisya dahil sa mga supernatural na pangyayari. Nahirapan ang grupo sa moral na dilema ng pagharap kay Honoka para sa anumang posibleng krimen na maaaring nagawa niya. Sa kabila ng pagpupumilit ni Kido na hanapin ang tunay na Aiko, pinili ni Naoto at Elena na panatilihin ang kasalukuyang kalagayan. Bagaman nag-aatubili, sumang-ayon si Shuichi. Gayunpaman, nagpatuloy si Kido sa kanyang paghahanap at natagpuan si Honoka sa kanilang dating cram school, nakatayo sa harap ng isang libingan. Nang matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Honoka, hinarap siya ni Kido, umaasang maibabalik niya ang kanyang orihinal na sarili. Inamin ni Honoka na wala na si Aiko, na nagdala kay Kido sa bingit ng pagkasira. Sa isang sandali ng matinding emosyon, hindi sinasadyang kinitil niya ang buhay ni Honoka sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya gamit ang lubid. Habang lumilipas ang panahon, ipinaalam ni Naoto kay Kaito, huling habilin ni Aiko, isinisiwalat nagpakamatay at inosente si Honoka. Si Kaito, puno ng pagsisisi, ay nagtanong sa kanyang sariling mga aksyon. Samantala, ang alien ay nagmuni-muni sa malungkot na kwento ni Honoka na humanap ng kanlungan sa kahilingan na nagdala sa kanyang kamatayan. Nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Honoka, napagtanto ni Kaito ang kanyang pagkakamali. Alam ni Naoto, Elena at Shuichi ang kapalaran ni Aiko. Pinili nilang panatilihin ang ilusyon para sa kapayapaan. Hindi matanggap ang katotohanan. Nagpasya si Kaito na maghanap ng barya, pinilit ng pakiramdam ng responsibilidad. Si Naoto ay nakipag-ugnayan kay Elena at Shuichi, isiniwalat ang chismis tungkol sa batang babaeng kumikinang na binubura ang mga hindi makapangalan sa kanya. Si Shuichi, na may pagkakasala sa pananahimik, kinilala ang pangangailangang imbestigahan ang intensyon ni Kaito at, kung kailangan, gamitin ang mga barya para makialam. Sinisiyasat ni Claire ang mga misteryo ng Yamada Cram School at nakaraan ni Shuichi. Habang nakikipag-ugnayan sa kanya bago ang mahalagang pangyayari, ang atensyon ni Claire ay lumipat sa laruang kahawig ni Shuichi na parang halimaw. Samantala, nakipag-ugnayan si Chihiro kay Elena, nagbigay senyales ng pag-uusap na posibleng magbunyag ng lihim. Ang kaklase ni Aiko ay naglalakad pa uwi habang nakatitig sa screen ng telepono. Tinitingnan ang isang artikulo tungkol sa kamakailang pagpapakamatay ng isang babae. Nagulat siya nang may lumitaw na babae sa harapan. Nakasuot siya ng puting-puti at medyo kamukha ni Aiko. Tinanong niya ang kaklase kung sino ako. Doon lumitaw si Elena Aoki at sinabi sa kanya ang babaeng nakasuot ng puti ay hindi si Aiko kundi si Honoka. Mukha siyang Aiko dahil nang mamatay si Aiko, ang kanilang mga ugnayan ay nagdala kay Honoka pabalik sa babae. Pagkatapos magsalita ni Elena Aoki, kinain ni Honoka ang kaklase at pinatay siya sa proseso, daw kung saan humingi ng tawad si Elena Aoki sa kanya at sinabi na hindi niya siya mailigtas. Makikita sina Shuichi, Chihiro, Claire at Yota na nagkikita sa isang underground parking lot. Sabi ni Yota, matagal na mula nang huli tayong magkita. Ang huli nating pagkikita ay bago ang sunog. Tumango si Shuichi at tinanong kung nasaan si Koyanagi. Napairap si Claire at sinabing ayaw talaga niyang may kinalaman sa atin. Tinanong ni Chihiro si Shuichi kung bakit niya sila pinatawag dito.
Sinabi niya na magiging prangka siya at gusto niyang ibigay nila ang lahat ng barya na kanilang nakalap para matigil na ang laban at mamuhay ng normal. Sumakay si Chihiro sa bisikleta kasama si Yota at umalis. Gumawa ng desisyon si Chihiro na sinang-ayunan ni Yota. Pauwi na sina Claire at Shuichi. Nag-usap sila tungkol sa pagbabalik sa bundok kinabukasan nang iminungkahi ni Claire na magrenta ng pelikula at panoorin ito sa bahay ni Shuichi. At pagkatapos ay umalis papunta sa bundok kinabukasan, ngunit tumanggi siya. Sinabi ni Claire na bukas na ang huling araw na maaalala natin ang isa't isa na babalik sila sa dati nilang kalagayan at na tumagal lang sila ng isang tag-init. Pagkatapos ay sinamantala ni Shuichi ang pagkakataon na imbitahan siya. Naghintay si Mans na marinig ang linyang makakalimutan nila ang lahat at pagkatapos ay nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataon. Hinila ni Shuichi si Claire palapit at niyakap siya. Nagulat pero niyakap din siya pabalik ni Claire at naisip niya sa sarili na nabago niya si Shuichi. Pareho silang nakauwi at nang pumasok siya sa bahay niya, nandidiri siya dahil may mga sapot ng gagamba, dumi, alikabok, patay na halaman at bulok na pagkain sa mesa. Iniisip niya na may nangyari kay Shuichi na hindi normal. Tinanong niya si Shuichi kung kailan niya nakita ang kanyang mga magulang. Sumagot siya na siyang kumakain mag-isa at pagkatapos ay umaakyat muli sa itaas para matulog. Napagtanto niya na pinainom ni Elena si Shuichi ng gamot na makokontrol ang kanyang mga alaala. Ngunit magulang ni Shuichi, biktima rin ni Elena. Nagsimulang nagkaalaala si Shuichi ng pagyakap ni Elena at nawalan siya ng kontrol. Biglang nahulog ang isang kakaibang kwintas sa kanilang dalawa. Tumanggap siya ng tawag mula kay Sayaka na pinalayanan niya sila mula sa kasunduan at wala na silang ganoong uri ng relasyon. Bukod pa rito, nagpasya silang lahat na ibigay ang mga barya sa kanila at dapat nilang makipagkita kay Sayaka sa parking lot ng mall bukas. Ibinigay ni Sayaka ang telepono at tinanong si Chihiro kung ayos lang iyon. Sinabi niya na ayos lang iyon. Nagpasya silang isumite ang mga barya kay Elena para matapos ang laro. Di alam ni na Claire at Shuichi ito. Kinabukasan, sina Shuichi at Claire ay nasa paaralan at tinanong siya kung nais niyang talakayin tungkol sa kanyang mga magulang. Sumagot siya na gagawin niya pagkatapos niyang ayusin ang mga bagay. Iniisip niya kung bakit nasa bahay niya si Elena at kung sinusubukan ba siyang protektahan mula sa isang bagay. Si Naoto at Elena ay nakatingin sa itim na usok ng abo na nagmumula sa mga bundok sa malayo at nag-uusap tungkol kay Shuichi. Sinabi niya na babantayan niya ito at hindi dapat mawalan ng pag-asa si Elena na hindi nailigtas ang kaklase ni Aiko. Hindi ito kasalanan niya. Ipinaliwanag din niya na sa tuwing gagamitin niya ang proseso, mas kaunti ang kapangyarihan na magkakaroon siya. Sinabi ni Elena sa kanya huwag maalala dahil ginagamit iyon ng ugnayan para sirain na sinabi niyang masakit makita si Shuichi na may baril sa kanya dahil ibig sabihin hindi pa rin niya naaalala ang ugnayan nila ni Elena. Naghiwalay sina Claire at Shuichi para hanapin si Yoshioka. Inisip nila na hindi handa sina Sayaka at iba pa na ibigay ang barya. Sinusubukan ni Miko na habulin si Claire upang kunin ang lahat ng mga barya. Ngunit napansin ni Claire na siya ay sinusubaybayan. Nag-set up ng isang masalimuot na bitag. Nahuli niya si Miku at itinapon siya sa swimming pool ng paaralan. Sinubukan niyang kontakin si Sayaka para sabihing nabigo siya pero tumigil sa paggana ang kanyang telepono matapos itong maitapon sa tubig kasama niya. Nakilala ni Shuichi si Isao na tumangging ibigay ang mga barya sa kanya. Pero sa huli, sinabi niya kay Shuichi na plano nilang ibigay lahat ng barya kay Elena sa tabi ng ilog. Naabutan ni Shuichi sina Elena at Chihiro na nagpapalitan ng mga barya at tinanong niya si Elena kung sino siya sa kanya. Tinanong din niya kung siya ba ang nagdala kay Elena sa lahat ng ito. Dito lumitaw si Claire at ipinakita sa kanila ang maliit na halimaw na oso. Bigla, nabuksan ang lahat ng alaala ni Elena sa isipan ni Shuichi at ang halimaw na nagtatago ng alaala na ito ay naging nakikita. Kaya nagsimula ng labanan ni na Claire at Shuichi ang halimaw na ito. Ipinaliwanag ni Elena na pinatay niya ang mga magulang ni Shuichi upang protektahan siya mula sa mga kapangyarihang ito at para mabuhay siya ng normal na buhay. Sinabi niya na sina Elena at Naoto ang bahala sa lahat. Pagkatapos, nilabanan ni na Claire at Shuichi si Elena upang mapanatili nila ang mga alaala ni Shuichi. Doon dumating ang espiritu ni Honoka upang kunin si Shuichi at patayin din siya. Tinututok ni Honoka ang ugnayan sa pagitan ni na Elena at Shuichi at sinimulan niyang gamitin ang ugnayan upang patayin si Shuichi. Doon muling binura ni Elena ang alaala ni Shuichi at nakalimutan niya ulit si Elena. Umalis na si Honoka dahil wala na siyang target. Umalis din si Elena, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan at ngayon ay umuubo na siya ng dugo. Lumapit si Shuichi kay Elena at ipinangako sa kanya na tatapusin niya ang larong ito dahil nakipagpustahan siya sa alien at palalayain niya silang lahat mula sa larong ito.